Magandang hapon sa inyo mga tagapakinig. Ngayon ko lang nasundan yung mga ginawa kong video. Ngayon, sa pagmamasid ko, pati sa social media, sa pagmamasid ko sa mga relihiyon, maraming nagpo-post na mga pastor o kung sino man na nakikita ko na hindi nila nauunawaan yung paggamit sa Biblia ng Old and New Testament. Kaya doon nagkakaroon ng problema. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Noong panahon kasi yung sa bundok ng Sinai, ibinigay ng Diyos ang 10 utos. Ano itong mga bagay na ito? Ito nga basahin natin sa aklat ng Exodus. Kung hahanapin niyo ang totoong 10 utos, nakasulat yan sa Biblia. Nasa aklat ng Exodus chapter 20 verse 3. Ganito ang mababasa natin. Hindi ko tatapusin, mahaba yan. Ang una, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Yan ang binibigay ng Diyos Ama, God the Father, dun sa yung utos na yan ay para sa bansang Israel, para sa mga Hudyo. Hindi tayo kasali dyan. Huwag kayong malilito. Sundan nyo lang ako mga tagapakinig kung nais ninyong maunawaan. Mag-subscribe kayo dito sa video ko para kung gusto ninyong maligtas ang inyong kaluluwa. Sa 10 utos o tinatawag na Old Testament sa Bible na ibinigay para sa bansang Israel, yan na sa Exodus, ang talata Exodus chapter 20 verse 3 hanggang sa verse 17. Mababasa natin yan o magbasa ko ng ilan ng totoong 10 utos. Kasi yung mababasa ninyong 10 utos niya na nilagay nila mali. Itong 10 utos na, itong ikalawang utos, babasahin ko sa inyo. Sa Biblia na nakasulat sa Biblia, totoong 10 utos. Ang nakalagay ang unang utos, huwag kang magkakaroon ng mga ibang Diyos sa harap ko. Sapagkat ang Diyos nga ay mapanibughuing Diyos. Nagsiselos yan ang Diyos. Siyempre, isipin mo, ginawa mo ang tao, tapos sumasamba sa ibang Diyos, anong mararamdaman mo? Ngayon, sa pangalawa, Exodus chapter 20 verse 4, ang nakasulat, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, unang kawangis man ng anumang anyong nasa itaas, sa langit, o ang mga nasa ibaba ng lupa, unang nasa tubig, sa ilalim ng lupa. Huwag tayong gagawa. Alam niyo na kung sino ang gumagawa niyan. Ngayon, nandito pa rin sa Old Testament, sa 10 utos, yung Exodus 28, kasama sa 10 utos itong alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Yan ang nakasulat. Hahabang video, basahin nyo yung tapos nandyan na yung mga huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, igalang mo ang iyong ama at ina, upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Yan ang nakasulat sa 10 utos. Yan yung isinulat doon sa bato. Doon sa tapyas ng bato. Doon yan sinulat. Ang apoy ang sumulat. Ibinigay kay Moises para ipatupad ni Moises sa bansang Israel. Malinaw yan. Ngayon, dahil doon sa bansang Israel, yung nag-uusap ang Diyos at si Moises, sa baba nagkakagulo na. Gumawa na sila nung Goya. Yung Goya, idol na, ginto. At galit na galit. Doon mo makikita ang pagkagalit ng Diyos sa gumagawa kaya nga ito inutos, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o kawangis para sambahin. O nakita nung umakyat sila sa bundok, pagbaba nila gumawa na ng isang guya ng image, tapos doon na sila nagsasamba. Anong ginawa ng
ng Diyos sa pamamagitan ng Moises, binalibag niya yung 10 utos doon sa guya at yun ay nasunog. Ganyan kagalit. Tapos ngayon ginagawa pa nitong mga, babanggit ba ako? Hindi, kasi mahal ko yung mga yun. Ang mga kaibigan ko, mga ganyan. Hindi na lang ako magbabanggit ng pangalan. Pero alam nyo na, ang tinutukoy ko, hindi naman kayo ipinanganak hapon. Ngayon, dahil nga sa katigasan ng ulo ng mga tao at patuloy na nagkakasala ang tao, ang Diyos wala nang maisip. Kaya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, yun ang ipinadala sa atin. Para ano? Para makipagtipan ng panibago. Nakuha po ninyo? Di ba may lumang tipan na para sa bansang Israel? Ngayon, ang tao ay patuloy na nagkakasala. Ngayon, ipinadala na ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak para muling ilapit ang tao. Kaya ang Panginoong Jesucristo, siya ang mediator, siya ang tagapamagitan. Yung mga previous video ko, nandyan yan, yung His claim to be the way. Walang ibang tagapamagitan kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. Ngayon, sa pagpapatuloy, sa Biblia, pagpasok ni Jesucristo, mayroong syempre may transition from Old Testament papunta na tayo kay Kristo. Ang pagkaunawa ng iba, yung Old Testament, iyon ay nagpapatuloy hanggang sa New Testament. Hindi po ganoon. Kaya nga pumunta na ang Panginoon, pumasok na ang Panginoong Jesucristo para isakatuparan na ang lahat ng mga hula. Para isakatuparan na ang lahat ng mga hula na magaganap sa kanya. Si Kristo sa Old Testament pa lang inihuhula na siya, hinuhulaan na may isisilang na sanggol, na isisilang ng isang birhen na babae, at siya ang magiging tagapagligtas ng sanglibutan. Ngayon dito tayo sa transition. Sa Hebreo chapter 8 verse 7, ganito ang mababasa natin. Sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ang ikalawa. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila ay sinabi niya, narito, dumarating ang mga araw, sinasabi ng Panginoon na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel, sa sangbahayan ni Juda. Hindi ayon sa tipang aking ipinagkatipan sa aking mga magulang ng araw na sila'y aking tangnan sa kamay, upang sila'y ihatid sa labas ng lupain ng Ehipto, sapagkat sila'y hindi nananatili sa aking tipan, at akin silang pinabayaan, sinasabi ng Panginoon. Hindi katulad nung ipinagkatipan nila, yung ilabas yung mga Israelitas sa lupain ng Ehipto, hindi ganon. Sa atin, sapagkat ito ang aking nakikipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na yon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip, at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito, at ako'y magiging Diyos nila, at sila'y magiging bayan ko. At hindi magtuturo ang bawat isa sa kanyang kababayan at ang isa sa kanyang kapatid, na sasabing kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala ng lahat mula sa kaliit-liitan hanggang sa kadaki-dakilaan sa kanila. Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanila kalikuan, at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Sa 8:13, doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan, ay linuma niya ang una, datapwat ang magiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas. Yan yung transition na mababasa natin sa aklat ng Hebreo. Kaya nga si Kristo, siya ay pinatay, ipinako sa krus, inilibing at muling nabuhay para yung kanyang New Testament. Di ba alam nyo naman, gagana ang isang testamento, ang isang kalusuran. Halimbawa, wag naman muna ako. Pag gagawa ka ng last will of testament,
Yung isang tao na matanda na, gusto mo ng hindi magkagulo ang pamilya mo, gagawa ka ng last will of testament mo. Kailan magte-take effect ang last will of testament? Kapag namatay na ang isang tao. Ganon din sa pamamagitan ni Kristo. Siya ay nakipagtipan at nagkaroon ito ng epekto ng siya ay mamatay, inilibing at muling nabuhay. Doon nag-take effect yung bagong tipan ni Kristo. At sa kapanahunan ni Kristo, sa aklat ng unang Korinto, chapter 9:21, ganito ang mababasa, sa mga walang kautusan ay tulad sa walang kautusan. Bagamat hindi ako walang kautusan sa Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo, upang mahikayat ko ang mga walang kautusan. Sa Galatia chapter 6 verse 2, magdalahan kayo ng mga pasanin sa isa't isa, tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Kaya ngayon nasa ilalim na tayo ng kautusan ni Kristo. At sa kautusan ni Kristo, sa kanyang bagong testamento, nandiyan na yung sa Mateo 16:18, ibang paksa po yan, na sinabi niya na itatatag niya ang iglesia. Yun ang kanyang katawan, doon tayo pinapapasok sa katawan na yun. Nawa ay maunawaan nating lahat ang bagong tipan at ang lumang tipan. Kasi kung tayo ay magpapasakop pa lang sa lumang tipan, sayang ang pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo sa krus. Ano ba ang mga utos sa lumang tipan? Yun na, isa yung kaya nagkakaroon ng pagsamba na Sabat kasi nakalagay doon sa lumang tipan yung remember the Sabbath day. Pero sa bagong tipan ni Kristo, ano ang iniutos ni Kristo? Ang iniutos sa bagong tipan ay kayo'y magkakatipon tuwing unang araw ng isang linggo, hindi Sabado. Kaya nagkakaroon ng paghahalo-halo. Ngayon, itong mga tao na nagturo na mga nauna naman sa atin na hindi naunawaan ng Biblia, basta nagturo na ng pagsamba ay Sabado. Kaya hanggang ngayon, kumbaga malalim na sila sa ganyang paniniwala, hindi mo na yan mapapalipat. Ako ngayon na nagtuturo ng katotohanan, masama na ang tingin nila sa akin, pero ang katotohanan sa bagong tipan ay tuwing unang araw ng sanglinggo ang pagtitipon. Yan lang po at sundan niyo ang mga next video ko at kung gusto niyo magtanong at kung may gusto kayong talakay na bagong paksa tungkol sa Biblia, paki-comment lang po at gagawa natin ng topic. Maraming salamat po sa inyong lahat.